Sa mga panalo yun, magandang umaga. Sa for today's vlog, magkakabit tayo ng tail tidy. Ano? So ito yung napili natin tail tidy. Saka makapasin nyo naka-assemble na siya. Kasi para dire-diretso yung trabaho ko. So gumamit tayo ng BMW signal light. Ayan. Left and right. So nabili natin ito sa Shopee. Pati ito. So kung gusto nyo makabili nito, message nyo lang ako dito sa ating Facebook account, Arwin Villarreal, or dun sa ating Facebook page, Win Matagaray. Okay? So tuturo ko sa inyo kung paano ikabit ito. So una sa lahat is binuo ko na kasi siya. Bale, naglagay na tayo ng signal light. Then, i-ready na natin yung mga wiring niya para pag tinap natin, dire-diretso na. Tapos, gumamit namin yun ng GR5 na bolts para dito sa ating signal light. Para hindi siya kalawangin. Ano? Tapos, kinable tie ko na rin dito yung kanyang mga wiring. Ayan. So, kung gusto nyo itong mabili, message lang kayo sa akin at ibibigay ko sa inyo yung link kung saan nakakabili. Okay, so turo ko sa inyo kung paano ikabit ito. Tignan ng konti ito. Ayan. So bali yung wiring lang ituturo natin sa inyo. Ituturo natin sa inyo yung mga technique kung paano siya itap dun sa mga stock wiring. Bali yung gagamitin nating wire dito sa dulong to yung sa stock. Kailangan natin putulin yun tapos ilipat natin dito. Pero nasa sa inyo pa rin kung puputulin nyo or hindi. So babaklasin na natin yung kanyang kapaludo. So ngayon kakalasin na natin yung fender nya saka yung signal light. So kailangan nyo ito yung mga tools na to. Kailangan nyo yung disc na open. Kung may open kayo, kung may impact wrench naman kayo, mas maganda saka itong socket wrench. So Philip, flat screw pala, tapos cutter, pumutol ng cable tie at yung malaking screw para tanggalin naman yung cover dun sa may battery. So doon na tayo sa may battery. So yung gagamitin natin, so buksan nyo yung upuan nya, may makikita kayong tornilyo dito, dalawa. Philip screw yan, malaki. So wag nyo gagamitan ng maliit yan kasi mahirapan kayo tanggalin at mabibilog yan. Yung mga tornilyo dito lang muna natin. Dalawa lang yung alisin nyo dyan. Pero kung gusto nyo maalwan yung trabaho, tanggalin nyo na rin yung battery. So tingnan natin kung paano natin didiskartihan. So ito na, tanggalin natin yung cover. Tapos tanggalin nyo yung wire ng battery. Ay, yung pinakang tali ng battery. So ito nga pala yung battery nya, GS. So dito nyo matatagpuan yung mga wiring. Ito. So yan ay naka-cable tie pa. Puputulin natin yung cable tie na yan. So ibang klase yung pagkagawa ngayon. Hindi siya yung tulad ng dati na naka-cable tie. Dati kasi puro naka-cable tie pa to. Ngayon hindi na siya naka-cable tie. So gawin natin ngayon, tatanggalin natin yung fender naman. So dito yung tornilyo sa ilalim, apat yan. So counterclockwise ang ikot. So isa na lang, babagsak na yan. Ito na. Atong nyo lang dyan. So, turo ko yung technique dito para hindi kayo maligaw. So, para hindi kayo maligaw doon sa mga wiring, gamit kayo ng marker. So, dalawang klaseng marker gamit natin dito. Isang black at isang kulay red. Okay, so tanggalin natin yung battery para mas maalwan yung trabaho natin. Change oil. Change oil. So, tinanggal ko na yung battery dito para mas maalwan yung ating pagkakalas ng mga wiring. So madali lang magbalik ng battery, okay? So ingatan nyo lang na naka-on yung susi bago nyo galawin yung battery. Kasi pag binunot nyo yung battery tapos naka-on pala yung susi, mag-check engine yung motor nyo, ano? So magpapareset pa kayo sa kasa nyan, medyo mahal din yun, sayang din, diba? So ito, maalwan na yung wiring nya kasi sinugot na natin. So may nakatali ata, ang tigas eh. Hanapin natin yung nahanap ko yung pinakang nakasabit na isa. So tanggalin natin yung mga wiring, mga kapanalo. So dito sa dalawang to, ayan. So ilayo nyo muna itong plastic na cover na to, yung parang rubber, yung transparent. Angat nyo muna yan. Pakatandaan nyo mabuti kung saan nakalagay yan. So gamit na tayo ng marker. So dito sa part na to is gamit tayo ng red para di tayo maligaw. Ayan, red. Tapos dito. Ayan, red.
Ito naman sa kabila is black. Tapos sa kabila ay red pa din. Saka nyo hilahin. Kaya di na kayo maligaw mamaya. So itong mga wire na to gagamitin natin to. Tapos dito naman gamit naman tayo ng black. So black naman dito. Ginawa ko ng red pala itong dalawa. Tapos dalawang guhit. Kabila naman isang guhit. Yan. So hindi kayo malito. Hilahin. So tandaan nyo lang yung mga wire na hinugot nyo. Tapos ito alisin na natin to. Ito yung plate light. Yan. Tapos matatanggalan natin siya. Pero may cable tie yan eh. Ayun, nakita ko na yung cable tie dito. So gamit lang kayo ng cutter kung putulin natin yung cable tie. So ano muna yung battery. So natin yung cable tie nakatutulog. Kailangan nyo putulin yan para matanggal. Layo. Putol ko na isa na lang. Yan. Naputol natin cable tie, matatanggal natin itong fender. Yan. So ito na yung fender natin. So itong mga wire na to, kukunin natin ito, part na to. Kasi dudugtong natin ito dun sa kabila. So, nasa sa inyo kung gusto nyo putulin or hindi. So ako puputulin ko na kasi kailangan ko. At gagamitin natin dun sa bagong turn signal light. So, manghinayang na yung manghinayang. Tara dito. Putulin natin. Ganun talaga. So, gagamitin eh. Kasi maganda yung socket na yan. Metal ko na to. Yan, pinutol ko na mga panalo. So, pwede natin ito mabenta. So, naghahanap ng mga vendor dyan. Eto, bebenta ko na to. Bagong-bago pa yan. Ilang araw pa lang yan. 6 days pa lang yan. Simula nang ating nabili yung motor. So, cut natin to ng konti kasi meron tayong wiring dito gagawin. So sa mga gusto magpagawa ng motor, pasya lang kayo dito. So yun, at kuha na natin yung mga wiring niya. Balatan nyo lang yung mga wire. Ilang balatan yan mga panalo. Okay, so nabalatan na natin mga wire. Ito na tayo. Sa electrical tape na tayo. Dugtong na natin itong mga wire. So dito yan sa mga signal. So surebulin nyo lang yung bawat pagtatapan nyo na dapat tama yung pwesto, okay? Ito na. So ako ganito lang ako magpulupot ng wire, simple lang. So binaba ko muna yung malaki, tapos ilalagay ko sa gitna. Tapos hindi naman yan basta-basta kakalas. So, may parating mala tayo mga carbon visor. Sa mga gustong bumili ng carbon visor, yan, magpa-reserve na kayo at may parating tayong mga carbon visor. Mold siya, hindi siya yung skin. Ilagyan natin ng electrical tape kaya hindi tayo mag-shortage. So yun yung purpose. Mas maganda kung meron kayong shrinkable tube na iniinit lang. Maganda yun. So ako electrical tape na lang muna. Natamad tayo mag-shrinkable tape. Electrical tape na lang tayo mga kapanalo. Naman tayo sa kabilang side. Hanapin nyo lang yung kapares na. So ito yung ulit yung malaking wire.
kuha tayo ulit ng tape. Maiksi lang. Kasi medyo mahirap pasukan ito. Ayan. Ayan. Tapos, tape na natin ulit. Ito, natapos na natin yung paglagay ng electrical tape sa kabilang side. Sa kabilang side naman tayo mga panala. So ito na. Pasensya at medyo maingay dito. Lagi may nagtatrabaho sa tapat natin. So maririnig nyo yung grinder dyan. Araw-araw halos yan. Kasi hindi pa tapos yung opisina ng CDO. Kaya maingay. So ang electrical talaga is medyo matagal kasi maraming nabusisi ang trabaho, ano? Kaya hindi biro. So lalo na pag nagpakabit kayo ng mga ilaw, ganyan, tagal siya gawin. Tanggalin natin yung electrical ulit. Tanong tayo sa isa ulit. Tap ulit tayo ng bago. Ulit tayo ng tape. So magsilang ulit kasi maglalagay tayo sa loob. So yung electrical tape is maganda itong malambot na to. Kasi pang electrical talaga to. So medyo mahirap lang kasi malambot, nagugusot. So bibigyan natin, medyo manipis, baka maglapat, nasunog ano. Tapos ayan natin na tape ulit para malinis tignan. Ayan na. Alis tapos na yung ating electrical. So ito naman yung ating plate light wire. So ganoon na naman, magpuputulin na naman tayo dyan. So kuha tayo ng konting balatan natin. So ito yung plate light. Napakanipis lang ng wire nito kadalasan. Sa plate light huwag kayo agad magtatap agad-agad kasi susubukan nyo pa kung gagana. So ito na as usual, puputulin na naman natin. Medyo mahaba sa plate light kaya dito lang tayo kukuha. Okay, so ito na yung plate light. Ang kapal lang original wiring ng Yamaha, no? Grabe, tigas. Sobrang kapal ng plate light wire. Makapansin nyo. Tapos yung itatap natin, sobrang nipis lang. So mamaya natin ito itatap kasi nga sabi ko susubukan pa natin yan. So yun na. Pagawa naman tayo ng stainless bolt. Parang stainless bolt. Ay, nut pala. So yun, gagamit tayo ng stainless na nut 4. Ayan. So stainless yung pinili ko para hindi kinakalawang. Tapos kumuha naman tayo ng spacer na aluminum washer. 4 din. Talagay natin to. Tara, set natin muna yung wire dito. Sulayan nyo lang sa ibaba. Manila ka na.
Ayan, ito, ready na natin yung kanyang wala, nangyari. Parang iba. Kaya ito pinadala sa atin. Ito pinakarang plug and play. Ito hindi. So, ba't ganun? Sa akin isa magandang wiring. Ito parang kakaiba. So, nangyari. Layo na isang butas. So, nakaraan ayos no? Ganun. Talagay na natin yung kanyang bolts. Ay, nut pala. So, nakita ko sa akin apat. So, itong nangyari dito, dalawa lang. Okay lang, pwede naman. Pwede natin yung nut niya. Ano nangyari doon? Ba't yung isa iba, no? Pwede yata tayo dun sa Shopee. Lagay nyo na yung nut. So, stainless yan. Tingnan natin yung unang locks niya agad mga panalo. Hindi pa tapos pero pogi na agad diba? Angas diba? So yan, mapapansin nyo kaagad. Maganda na agad yung itsura niya. Medyo malapad-lapad lang yung signal light. Diba? Malinis tignan. Saka umiksa yung motor natin. Problema lang natin dito is pag maulan. So meron din siyang plate light at syempre ito yung ating signal light. So itatanago natin ng konti yung mga kanyang electrical. Mahalaga na nakatago yung electrical para malinis tignan yung ating pagkakagawa. Malinis na agad. Tapos ayan. So mamaya ulit at may gagawin pa tayo. So yung mga namin kakabit natin itong wire. So tandaan nyo mabuti dito sa wire na to, ang sa plate light ang positive lagi is kulay blue. Ayan. At syempre sa plate light naman na aftermarket laging pula ang positive syempre. So kabit na natin ito dito guys. So ang laki ng wire ng stock. Grabe yung kapal. Para all my boarding house. Pagpag tayo. So medyo mahaba-haba na yung ating vlog dito at mahirap kasi talaga ito. Dito naman tayo sa black, okay? So ito yung negative niya. Wait na lang natin. Tandaan nyo yung positive ng stock na plate light is blue. Tapos yung negative nya yung black. Okay? Tapos ang top ng blue, sa red naman ang aftermarket na signal light. Signal light ba ganun? Plate light. So dalawang wire lang naman yan, kaya hindi kayo mahirapan. Positive, negative. So ito na. Halos tapos na yung ating signal light. Yung tail light natin. Ilawin natin. Check sa likod. Bigay dito. On natin si set. Boom. Ayan. Nailaw na. So signal light connection naman tayo ngayon mga kanal. Ito na tayo sa signal light. So sa signal light meron akong marker kanina. Ayan. Dalawang kulay. Ito. Isang guhit dito. Tapos isa rin dito. Kaya saksak natin. Ayan. Tapos saksak natin yung ito, dalawang guhit nito. Mali ata. Ito, mali pala. Ayan. So, ito, dalawang guhit. Ito, dalawang guhit din. Ayan. Tapos ito, isa. Guhit. Ayan. Tapos isa rin dito. Ayan, gumagana agad itong kabilang side. Ayan. Tapos natin, left side. Right side pala yan, agana. Okay. Adapta na tayo. Saksak natin. Pero para hindi kayo malito yung gaya na sinabi sa inyo, lagay nyo ng marker. So dito dalawang guhit. So ito black, dalawang guhit na black. At ito dalawang guhit din na black. Ayan. Tapos ito, dalawang guhit na red.
Tapos dito, dalawang guhit din na red. So yun, ayan, gumana na rin. So yun, di ba? Para tuloy-tuloy yung pag-i-install niyo ng signal light. Okay, ginagana na yung left side. Right side, ginagana na rin. So hazard tayo mga panalo. So yun. So papasin nyo mga panalo, pag naka ano siya, hazard, normal yung blink niya. Tapos pag naka-signal light naman mabilis. So kailangan nyo magpalit ng tawag dito. Turn signal light relay. Okay? Kailangan nyo palitan yung relay. Saan nga ba makikita yung relay? Nandito yan sa part na to. Papalitan natin ng adjustable relay. So, maganda yung adjustable relay kasi natitimpla natin yung blinking ng signal light. Ano? So pag ganito nga, pinagtan nyo yan ng LED, mabilis yung blink nya. So kapag nakahasad, magiging normal yan. So kailangan natin dito is magpalit ng signal light na turn signal light relay. So kailangan natin magpalit ng relay na pang LED. So yung mga panalo, tapos na installation ng ating ilaw, ang tail at saka signal light. So ganun lang. So break natin ito. Tapos dito, ilagay nyo lang isang side yung mga wire para hindi makalat. So ilagay nyo mabuti para naman nagagapit na. Break natin itong plastic rubber transparent. So yung battery, inayos ko din yung battery. So dito, iba yung pagkakasalpak ng mga wire. So basta lang na isalpak. Ayan, gumagana na yung ating signal light tsaka yung ating plate light. Napaka-importante po ng plate light kasi yun ay required sa ating mga checkpoint sa LTO. Required na meron tayong plate light. So yun natin sa mga wala. Kapag yun na rin kapag ibalik yung rubber. Ito yung rubber mga panalo. Tapos syempre yung mga tornilyo yan, huwag nyo kalimutan ibalik. Tapos huwag nyo nang pakikita ng todo para pag nagkakalas kayo, hindi kayo mahirapan. Kasi ano naman yun, cover lang naman. O pwede nyo palitan nyo ng ibang tornilyo para di kayo nahirapan magka-class. Tago natin yung mga stock na nut kasi magagamit natin yan. Para na natin bangko mga panalo. Ayan o. So tapos na yung ating installation. Tile disc yan. Tapos ihasag natin ito. Ayan natin ito siya. Okay. So yung mga panalo, pogi-pogi na ulit ang ating sniper. At nabago na yung looks nya. Okay. So yun na yung ating sniper ngayon. Diba? May signal light pa rin siya. So yan mga panalo, goods na. Malinis siyang tignan, ano? At maraming salamat sa sumusuporta sa ating YouTube channel. Ayan. Tapos na yung ating installation sa tile. Yan. Thank you so much. PM lang kayo sa mga gusto ng link ng mga nilagay natin na pyesa. Okay? Bye-bye. Thank you.